Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you, January 2025. Taon na nakakonect sa'yo. Hindi ko na i-explain. Always naman natin itong ginagawa. Taon na nakakonect kay Aquarius. Ano ang nararamdaman mo kay Aquarius? Maaring ito is vice versa ha. Maaring ito is anak mo, kapatid mo, magulang mo, kasama mo sa trabaho, asawa mo, karelasyon mo. Taon na connect kay Aquarius, ano ang nararamdaman mo kay Aquarius? Gusto mo? Aquarius, ano nararamdaman mo sa taon na to? Ano nararamdaman mo, Aquarius, sa taon na to? Ay? Okay. Bakit Nine of Cups ang nararamdaman mo kay Aquarius? Kung para kay Aquarius, magpakiramdam kayo. Alam niyo naman, trust your intuition. Pag hindi ito ikaw, edi siya yun. Diba? Vice versa lang naman tayo. Nine of Cups. Oh. Okay. Ay, Three of Swords. My God. Tao na nakakonect. Aquarius sabi ng person mo to ha. Sabi niya, you are the person daw na nakaka-depress ka. Hindi daw kayo nagkakasundo. Mari nagkaroon kayo ng breakup. Kung magkasama kayo, hindi kayo nagkakasundo. No? Andoon yung pain. Hindi masaya. Sabi niya ganun. Maari nagkakaroon ka ng conflict or nagkaroon ka ng conflict. Diba dito nag-asawa na, naghiwalay kayo eh. Kasi nakita ko dito, itong taon na is naging cold ang isa't isa, no? So nakita ko dito, handito na yung isa is, mayroon na rin, kumbaga mas pinalo niya yung puso niya to let go ka, Aquarius, ano? Kasi may gusto siyang iba na, sa nakita ko dito. Nararamdaman niya sa'yo, yun yan, medyo it's like a trauma, is disappointment, kumbaga, hindi yung heartache or hindi kayo nagkakasundo, hindi masaya, sabi niya ganun. It's time to separate. O andun yung sitwasyon na pero sinasabi naman niya na naging charming ka sa kanya actually. You're a person na very creative. Tao ka daw na ma-idea. Ikaw daw yung tao na you always follow your heart. Ano ka daw ma-imagine, sabi niya dito. Yun nararamdaman niya sa'yo. Ikaw daw yung tao na ma-imagine. Marami kang gustong mangyari o may marami kang gustong gawin. Ganyan, sa nakita ko dito. Kumbaga, very creative person. You always follow yung nararamdaman mo. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kaya nandun siya sa depress. Nakaka-depress ka, nakaka-disappoint ka. Kaya siguro hindi rin kayo nagkakasundo, no? Aquarius, bakit judgment ang nararamdaman mo sa taon? Ay, ano ba yan? Siya tumatiyan na ako. Anak, hindi ko makita. Ang baba mo na, anak. Sorry. Sorry. Paki-explain mo sa akin. Okay, ang nararamdaman mo sa kanya, hindi ka na rin masaya eh. Yung nararamdaman mo sa kanya. Siya yung tao na, minsan mainit ang ulo, ganyan. Tao na natapos na para sa'yo. Sabi mo,
we're done. Sabi mo gano'n. Ganun din naman siya. Ganun. Tapos, sabi mo sa kanya, or vice versa tayo explain ko naman eh. Sabi mo sa kanya, siya yung tao na ano nga, na, na, na ang laki ng natutunan mo ng dahil sa kanya. Kumaga, namulat ka sa katotohanan, no? Siya yung tao na paulit-ulit na may ginagawa na something because itong tao is disloyal, no? The bully person, sarili lang iniisip niya, liar, unfaithful. Siya yung tao na hindi siya actually friendly, maaring napipilitan siguro na makapagkaibigan, kumbaga pili yung kakaibiganin niya, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga hindi siya situation na sinasabi mo sa kanya, siya yung tao na na pinipeke niya yung minsan masaya siya pero it's a fake. Kumbaga hindi siya yung isang tao na peke. Ano ba 'to? Ano mo sinasabi mo dito? Peking tao yan, ganyan. No, sinasabi mo, siya yung tao na nakakapagod, ganyan. Siya yung tao na nagbigay sa'yo ng pain. Siya yung tao na a part of my bad memories. Yan, sabi mo yan. Siya yung tao na ganun. Nangyaya ka talaga. Tatawa ako sa ano mo kasi. Yan. Kumbaga, siya yung tao na binigyan ka ng frustration. Ganyan. Pareho kayo, actually, pareho kayo. Pareho kayo ng ano. Aray kong katinan pa ako. Pareho lang kayo. Kumbaga na din yung unfaithful, tsaka din yung moody type. Katinan pa ako. Binuli ka ba nito? Bakit nangangatiin talapakan ko? Diyos mayo gabi na gagala pa ba ako? Diyos ko po. Tingnan natin ang intention. Tao na ako kay Aquarius. Kumbaga nandito ka sa Aquarius na namulat, ganyan. Pero hindi ko lang maintindihan sa'yo. Sana naka-move on ka na, Yan. Ibig sabihin, nararamdaman mo sa kanya na ang tagal niyang pineki yung pagmamahal niya sa'yo. Yan na, kasi, yung sinasabi dito na yung throat chakra. Tingnan natin ang intention mo. Tao na ako kay Aquarius, anong intention mo kay Aquarius? Ganun talaga ang sagot. Pwede explain mo sa akin to? Tao na ako kay Aquarius. Uy. Away kayo nito hindi ka nagkakasundo. No? Tingnan natin. Paki-explain. Intention mo? May pinag-aawayan kayo dito. Ang intention niya sa'yo, Aquarius, ang nakita ko dito is naiisip ka niya kasi why? Aaway kayo, may pinag-aawayan kayo. I want to talk to you. And then, meron siyang, babalik siya dahil sa something. Ano ba to? Ang intention niya sa'yo is, may iniisip siya na you need to take a responsibility na may gusto siyang ma-achieve sa buhay. Mayroon siyang gustong makuha sa'yo? Nakita ko dito? Parang ganun Ganun nakita ko kasi kung kayo is mag-asawa at hindi kayo naghihiwalay nitong tao na to,
ang nakikita ko dito, itong tao na to, or vice versa, ay may nililihim. Okay? Kung kayo is nagkahiwalay na nitong tao na to, ang nakikita ko dito is naiisip ka niya, in night, sa nakikita ko dito, pero may gusto siyang intention niya, kung kayo is, parang mayroon siyang something na naiisip ka niya because I have a burden and I need, meron siyang gustong ma-achieve or there's something, meron siyang gustong i-chase. No? Sa nakikita, titingnan ko nga, anak, baba nga muna kasi merong gumugulo sa isip niya. Baba mo na, anak. Baba. O, dito ka sa balikat ni mami. O, dito sa balikat. Anuin ko ha. Paka-explain mo sa akin. Kasi sa iba-iba yung nakikita ko eh. Pero sasabihin ko pa rin yung nakikita ko sa iba. We have the 10 and the 10, no? And the lovers, hindi ka nag-iisa. May iba to. Intention niya sa'yo is, kung kayo is magkasama nito, may iba to. Ano lang yung sitwasyon na they stay because of the responsibility. No? Sa nakita ko ito. Kung kayo is magkahiwalay na nitong tao na to. Yes, nahando siya sa sitwasyon na naiisip ka niya, no? Ang hindi ko lang maintindihan na ikaw or siya is may gusto siyang ma-achieve. Kumbaga, meron siyang gustong, may something burden or problema na gusto niyang makuha or ma-achieve sa'yo. Sa nakita ko, either responsibility, kung meron kayong child, or meron kayong mga pinag-aawayan when it comes to money, territorial, something ganyan. Yun ang gusto niyang ma-achieve, no? Yun ang intention niya, to achieve something sa'yo. O kaya naman, sa iba naman, is kayo is hindi, kung boyfriend-girlfriend lang, sa nakita ko dito, is option ka pa rin. Kasi may sikreto to. Or vice versa. Kung maganahan din siya sa sitwasyon na ang intention niya is to finish, to mag-chase. Kumbaga, or vice versa ha, na i-chase mo siya. Yun ang gusto niya. Baba mo na, anak. Tingnan. Titingnan natin itong ni Aquarius. Ano ang ikaw mag-chase dito? Joker ah. Joker. Paglapan naman ganun. Or vice versa tayo. Anong action mo kay Aquarius? Ano ako na kay Aquarius? Anong action mo kay Aquarius? Ay, sabihin ko ha, yung We have the 3 of Swords. They're in Libra. Aquarius, Gemini, Libra. We have the Pisces, Cancer, Scorpio. And also, dito is meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Air in Gemini. And we have the Water and Pisces. And dito naman is hindi, tinitingnan ko kasi ito eh. Ay, meron pala tayong dito. Ano to? Fire in Leo. O, diba? Kaya ako tinitingnan eh. Sabi ko, parang may something kulang. Sabi ko, parang may kulang. Dito naman, ganun din, Aries, Leo, Sagittarius. And you have the Water and Pisces. And the Fire. Aries, Leo, Sagittarius. Almost, lahat ng element na dito. Kaya hindi ko na rin siya pwede, kahit hindi ko na siya sabihin kasi lahat ng element lumalabas. Anong action mo kay Aquarius? Bakit? Action niya wala. Devil! Diyos meyo. Hindi nga ako nagkamali dito, oh. Sabi ko sa'yo, eh. May gusto lang siya sa'yo. The material thing. Hindi ako nagkamali. Kasi, meron eh. Kung kayo magka-relasyon pa kayo nito, at LDR kayo, ingat ka. Tumingin ka sa red flag. Ha?
Kasi kasakiman to. As in, kasakiman. Tamo, the tower. The tower and the 9 of cups. Hindi, action niya sa'yo, hindi. Kasi 9 lang, oh. Ibig sabihin, wala sa'yo yung isang cups. Diba? Kumbaga, kung hindi mo maibibigay yung gusto niya, goodbye. Action niya sa'yo, wala. Seduce. Obsession, or ang obsession niya kasi is iba yung obsession niya. Hindi because of love of obsession, hindi. A material thing. Obsession of mga kahilingan, wish come true, ganyan. Kasi handito si Tower, oh. Kung sasabihin mo, ate, yan naman si 9 of Cups, eh. Ayan si Tower, tsaka si Devil, oh. Eto kayo, Tower. Pagguho. Kung hindi kayo nagkakahiwalay pa nito, there's a crack ng iyong relationship. Andito na lang din na nagkakaroon ng option. You are the one of the option ditong sitwasyon na to, no? Ditong relasyon na to, sa nakita ko dito. Ito yung tao na as long as masaya siya. Ganyan. Andun yung mga pambobola, andun yung sitwasyon na binabalanse kayong dalawa, ganyan. Makukuha niya yung dapat niyang kuhanin sa isa, makukuha niya yung dapat niyang kuhanin sa'yo. Pagiging sakim. Action niya ganun. Ingat ka. Well, it's up to you. Trust to your intuition, ha? Ano ba naman mga nabasa ko ngayong Hindi good, ha? Kasi nagsama-sama siya, oh. Hindi good kasi pa nagsama-sama. As in, more on kasakiman, sariling kaligayahan, temptation, ganyan. Maaaring pag hindi mo na ibigay yung gusto niya, away to. I want to control you, ganyan. Controller. Kumbaga, andun yung pagiging toxic energy, no? Nakita ko dito. Action niya sa'yo, wala. Puro pang kasakiman. Ano lang to? Mahilig to sa ano to? Kung kukunin niya yung, basta gusto niya. Ganun siya. Toxic energy kasi nakita ko sa kanya dito. Kung magkahiwalay na kayo nito, baka pag magkahiwalay kayo ito, baka akitin kanya ulit. Kasi may mga gusto siyang makuha sa iyo. Tanda mo, dyan si Devil tsaka si Tower. Kung dalawa kayo at LDR kayo niyan, dalawa kayo. Hindi matatag yung relasyon na to kasi andyan si Tower. Tingnan natin ang blind spot na connection nito. Maaring ikaw ito. Hello, iPad. Makisama ka. Ikaw ito or siya. Anong blind spot ng connection ito? Buti na lang, madaldal yung anak ko ngayon. Madaldal siya sa loob at hindi ako tinatakot. 6 of Wands. Baka explain nyo sa akin. Maaaring tayo vice versa, ha? Anak, sandali. Okay, ang blind spot ng connection to, itong tao na to, sa nakikita ko dito, is, andito siya sa situation na nalilito siya. Indecision, Mari may mga gusto siyang gawin, may mga gusto siyang sabihin, hindi niya masabi. Andun yung takot, yung worry, pag-aalala, stress, sa nakita ko dito, they want something to achieve dito sa sitwasyon to. Pero, nagkakaroon ng delay dito sa tao na to, no? Sa nakikita ko sa kanya. Hindi siya makapag-desisyon yung tao na to. Meron na siya mga information actually. Meron na siya, alam na niya yung katotohanan. Ganyan. Kaso, ang nakikita ko dito, indecision siya
to move on or to follow yung mga goals niya kasi may gusto siyang ma-achieve para something. Kumbaga, maaaring may unfinished business. Ako nakikita dito sa taon na to. Anong universe, anong ano? Pero at the end, magkakaroon ng ano, may umalis eh. Ibig sabihin, umalis na to. No? Or kung kayo is maka-LDR nito, or kung kayo sa breakup nito, yes, umalis na to. Pero ang nakikita ko dito, andoon na maaring may mga unfinished business kayong dalawa nito. Kung kayo naman is mag-asawa nitong taon na to, at hindi kayo nagkakahiwalay, ang nakikita ko dito is meron siyang nararamdaman na pagkalito, no? Na hindi yung pagkalito sa isang sitwasyon na maaring may alam ka or may alam siya, ganun. Kasi meron siyang gustong, kasi nakikita ko ito, hindi siya masaya. Oh, hindi siya masaya. May nararamdaman siyang lungkot kasi meron siyang gustong gawin pero hindi niya magawa. May gusto siyang puntahan, hindi niya mapuntahan. Natatakot siya, nalilito siya, nag-aalala siya, no? Kung kayo naman, nasabi ko na, di ba? Ano ba hindi ko nasabi? Ganun din sa LDR. Ganun din sa LDR. LDR or magkahiwalay kayo. Tingnan natin, anong outcome, universe? Maaaring kung ano yung iba sa inyo, iniiwasan ka nito o iniiwasan mo siya, no? Anong outcome ng connection ito? Sandali lang, anak. Ayan, tumawag ni anak ko. Oy, meron pa anak, 10 minutes. Anak, tawag ka dun. Bibi, baba ka muna dun. Tawag ka ni ate. Wala. Hindi maganda. Tingnan nyo nga, oh. Ito kayo, oh. Wala. Bakit po Queen of Cups ang outcome nito? Ay, Tower. Nagkaroon. Ibig sabihin, outcome nito, hindi ito magsasucess. Tanggal natin, ha? Titingnan natin. Okay. Paka-explain nyo po. Nagkaroon ng conflict, ano? Okay, thank you. Okay. Ang outcome itong relasyon na ito is emotions, no? Emotion. Yes, hindi siya matatag. Nagkaroon ng lamat, ano? Maaaring sa iba sa inyo is nagkaroon kayo ng conflict or there's a lack of teamwork, mataas yung ego ng isa sa inyo, no? Hindi ka nagkakasundo, nagkakaroon ng disagreement, nagkakaroon ng, as in, hindi siya matibay, no? Andun yung situation na ayaw ng, yun nga, lack of teamwork, ayaw ng partnership. There's no partnership, no? Kung kayo is nagkahiwalay na nito, maaring iniwan ka na niya o iniwan mo na siya. Nagkaroon ng mga biglaang nangyari. Kung kayo is magka-LDR nito, sa nakita ko dito, hindi matatag yung relasyon nyo. Kasi sa umpisa pa lang, di ba, sinabi ko na sa inyo, why? Kasi there's an option, no? Maaring itong taon na to is kayo, kung magka-LDR kayo o magka-boyfriend, girlfriend kayo nito, or magkasama kayo nitong taon na to, maaring itong sitwasyon na to is nakokontrol ka niya. Nagkakaroon ng emotions, hindi matatag yung relasyon na to. Minsan is hindi siya nakipag-cooperate sa'yo. O you have a competition dito sa sitwasyon na to, no? Na-under ka niya, kumbaga. Kung ganun din sa LDR, ganun din sa mga magkakaasawa o magkasama kayo. Sa iba dito, inabandonahan ka nito sa mga nagkahiwalay na. Inabandonahan ka na niya, ganyan. Kinontrol ka niya at inabandonahan ka na niya. Nagkaroon siya ng pagpapasya or ikaw nagpasya na magkaroon ng hiwalayan. Kasi, yung pagmamahal, hindi. Biglaan lang, ano, yung iba naghiwalay, parang biglang may nangyari sa akin. Parang yung isa kasi, hindi niya plano yung nangyari. Tapos bigla lang nag-chase siya dun sa dreams niya, sa pangarap niya, sa inasam niya. Ganun.
Kung kayo magkarelasyon, hindi siya matatag. Maaring bigla kayo magkahiwalay. Sa atin, hindi ako binigyan ng pag-asa no? Sorry. Mali mo, di mo na to energy. Huwag kayong maapektuhan At ako, Diyos Mayo, marimar kayo. Sabi ko sa inyo, huwag kayo papasok sa option. Trust to your intuition. Kung papasok kayo sa option at alam yung option lang kayo, acceptance ang kailangan, no? Huwag kayong hoping. Kasi alam nyo yung pinasukan nyo. Okay? Tingnan natin. Galit si ate. Parang nanay lang. Ano po ang advice nyo sa relasyong ito? Sa connection ito, universe, ano pong advice nyo sa connection ito? Vision. Aquarius. Hala, tingnan mo, Yan ang advice ng universe. Tama na, tigilan nyo na. Sabi dito, mahalin mo daw yung sarili mo. You need to move on. Sabi niya dito, advice niya sa iyo, you need to move on. Mas mahalin mo yung sarili mo. Start a new beginning in your life. Gusto mo ba na masaktan at the end? Mas mahalin mo daw yung sarili mo. No? Hindi mo kailangan magtiyaga or hindi mo kailangan na magstay kung magkarelasyon kayo nito. Diba? Kaya sabi ito, you need to keep moving, keep fighting. Kailangan mo dito ng positive destination or clear path. Continue ka lang sa direction mo to find your real goal in life, no? Kumbaga, sinasabi rin dito na kung itong tao na to, kasi sinasabi ito, kailangan mong maintindihan. No? Kailangan mo unit ng peace. Kumbaga, pagod ka na, mas mahalin mo yung sarili mo, you need to be wiser na and stronger, let go whatever holding you back sa nakaraan, and accept the lesson. Okay? Start a new beginning in your life. And also, sa iba naman sa inyo, kung kayo is magkaka-LDR or magka-relasyon kayo, sinasabi dito, magsalita ka ng gusto mong sabihin para magkaroon ka ng clarity. Hindi mo kailangang magtiyaga or hindi mo kailangang magtiis dito sa relationship. Ay, my God, meron ako sa kamay. Hindi mo kailangang ba itong anak ko? Kaya pala sabi ko, parang basa yung kamay ko, may pupo. Hindi mo kailangan magtiyaga or maging weak sa relationship na to. Sabihin mo yung gusto mong sabihin. Kumbaga, ano yung sinasabi dito na nagkakaroon kayo ng away. Actually, no? Kumbaga, kailangan mong maintindihan. Kailangan mong bigyan, kasi ang pag-uusap ang magkakaroon ng solusyon dito. Pero, dadating kasi yung time na, tingnan mo, wala talaga ako, di ba? Yan talaga. Parang nagiging option ka nito. As in. Kailangan mo daw ngayon ng peace. Hindi mo kailangan makapagtalo sa pag-uusap. Diba? Okay lang na 9 of Wands ka, Okay lang yan daw yan. Basta mag-keep moving ka to reach your goal. No? To find your goal. Hindi mo kailangan magtiyaga sa isang sitwasyon na puro chaos, puro away, lack of community, lack of cooperation, ganyan. Hindi mo kailangan na makipagkumpetensya sa mga sinasabi niya sa ibang tao, kung meron man siyang iba. Hindi mo kailangan makipagkumpetensya doon. Kasi handito ka lang, in a pain. Mas mahalin mo yung sarili mo, sinasabi dito. Kung magkahiwalay kayo, dito, ganun din. As in, puro away kayo. Well, kumbaga, the advice is, you keep fighting, pa rin, you are the survivor. Yun nga, sinabi ko na kanina, di ba? Paulit-ulit ako yun. Tingnan natin ang iyong energy, Aquarius. Anong energy ni Aquarius? January 2020. Opo anak, eto na, 5 minutes pa. Kasi may oras sila na tulog. Kaya niya ako tinatawag. Ito na, malapit na. Bakit po yan ang energy niya? Naku, medyo hindi maganda. Tandaan nyo, maaaring tayo is a vice versa, ha? O kaya energy mo, uy, may magician ka. Ang energy mo by January, isa dito ka sa sitwasyon na
medyo may mga alalahanin ka, no? May mga iisipin ka na bagay-bagay by the January also. May mga pag-worry, maaring may mga sitwasyon na hindi pa natatapos, ganyan. May mga minamanifest ka na magkaroon ng stable relationship or katatagan dito. May mga gusto kang suportahan or tulungan, no? At gusto mong magkaroon ng, may travel ka, oh. May travel ka. Yan. Andito yung sitwasyon na may mga sitwasyon na I don't know why, parang nagkakaroon ng disbalance, no? Sa nakita ko ito, either to mga anak, kapamilya, karelasyon, or sa trabaho. Sa nakita ko dito. Or sa asawa, ganyan. This a disbalance. Ibig sabihin is may tao dito na lolokohin ka, no? Yan. May taong lolokohin ka or vice versa. May taong manloloko eh. May tao na parang corruption, parang ganun. Ang nakita ko. Nagloloko, nagsisinungaling siya. Maaring may kukuhanan siyang pera or kukuhanan kanya ng pera, lolokohin kanya sa pera, ganyan. May tao na gusto maghigante o may mga inaalala o may nag-worry for something. Ako nakita dito. Yung energy mo, pag-aalala, unhappiness, hopelessness. Ano ba to, ano? Parang nag-iisip ka na, parang may mga negativity. Ako nakita sa'yo, na energy. Na mag-iisip ka daw every night. May mga gagawin ka na isang sitwasyon at i-effortan mo yun. You give an effort and hard work doon sa sitwasyon na yun. Pero may pag-aalala. May pag-iisip. May nagkakaroon ng feeling emotions. Nagkakaroon ng burden. Ganyan. Yan. Arigatou naman si God, please.